Sa ayaw at sa gusto mo, may mababago at mababago sa tao. Tao yan eh. Tao yan. Kung ayaw mong magbago yung tao, gawin mo na lang siyang estatwa. Paiputan mo sa ibong Adarna para maging bato. Diba? Nagbabago yan eh. Kaya wag mo siyang hatulan, wag mo siyang huhusgahan, wag mo siyang pakikitunguhan. Ayon sa kung ano yung pagkakakilala mo sa kanya noon. Dahil ang totoo ay hindi kung sino siya noon, ayon sa alaala mo, kundi kung sino siya ngayon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ng mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya at nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsiupo na po. Magandang umaga po sa inyong lahat. May kasabihan po sa Ingles, familiarity breeds contempt. Pakiulit nga po. Ano pong ibig sabihin nun? Na yun daw pagiging pamilyar masyado, nagiging daan yan para magkaroon ng lamat ang inyong pagsasamahan. Halimbawa, kapag masyado kayong close ng isang tao, kala mo lahat ng sabihin mo sa kanya okay lang, no? Yung bang isang araw magulat ka na lang, biglang nagalit sa'yo. Bakit? Yun pala, biniro mo, hindi maganda gising nung araw na yun. Kaya, ano ang punto? Kahit pamilyar ka sa isang tao, huwag mong ipagpalagay na yung iniisip mo sa kanya, yun lang din ang panghahawakan mo. Hindi. Dahil may mga araw na, sabi nga sa Ingles, we woke up at the wrong side of the bed. May mga araw na hindi maganda gising. May mga araw na may pinagdadaanan. May mga araw na, at pagkakataon sa buhay ng tao, na yung pagkakakilala mo sa kanya, na siya'y masayahin, na siya'y nabibiro mo, pwedeng hindi palaging ganun. Dahil nga, may mga araw na hindi ganun ang sitwasyon. Dahil araw-araw naman may nababago sa buhay ng tao. Tama o mali? Kaya nga, familiarity breeds contempt. Ano ang solusyon dito? Na dapat ay palagi tayong maging maingat, palagi tayong maging bukas sa pakikitungo natin sa tao. Dahil ang totoo, araw-araw may nababago kahit sa mga tao na pamilyar na sa buhay natin. At kung minsan mahirap tanggapin ito, kasi iniisip natin ang tao hindi na dapat nagbabago. Mali naman yun. Kaya nga sa ebanghelyo natin ngayon, tignan ninyo yung mga tao. Yung mga kababayan, kamag-anak ni Jesus. Kung sino pa yung mga kamag-anak, kung sino pa yung mga kababayan,
Sila pa yung mga hindi nakaranas ng himala. Bakit? Kasi ayaw nilang maniwala kay Jesus. Sino ba yan? Anak lang ng kapintero yan eh. Niisip siguro nila yung karunungan ni Jesus, copy-paste lang mula sa iba. O ano ibig sabihin nun? Na kinopya lang niya mula sa iba. Iniisip nila na baka dinadaya lang sila. Dahil hindi sila lubos makapaniwala na yung tao na hindi naman nila kilala bilang mangangaral, biglang ngayon nangangaral. Kaya nga, familiarity breeds contempt. Hindi nagawa ni Jesus yung kadakilaan, yung mga dakilang bagay na nagawa niya sa ibang lugar, hindi niya yun nagawa sa sarili niyang bayan dahil yung mga tao ayaw siyang tanggapin. Dahil ang pinanghahawakan ng mga tao ay hindi kung sino yung Jesus na nasa harapan nila, kundi kung sino si Jesus ayon sa pagkakakilala nila. Jesus was reduced according to their limited knowledge about Him. Alam niyo, ako, aaminin ko sa inyo, yun yung pinakamahirap pagka yung pare, ako, nakapagsalita na po ako sa libu-libong tao sa Araneta Coliseum. Nakapag-preach na po ako doon. Ako po ay nakapag-preach na rin sa Santo Domingo. Napakadaming tao noon, 7 last words, nakatelevise pa. Kinabahan ako, pero alam niyo kung saan ako mas kabado? Tanong niyo sa akin, kailan? Abay, sa tuwing haharap ako, sa pamilya ko, sa mga kapwa ko pare, at sa mga kaklase ko nung high school at mga nakasama ko sa seminaryo, mas kabado po ako. Tanong niyo sa akin, bakit? Mas kilala nila ako eh. At alam mo yun, yung iniisip mo, itong mga taong to, mga kasama ko nung high school, alam nila yung kanakuhan ko nung high school ako. Tapos mangangaral ako tungkol sa mabuting ugali. Alam mo yun, yung parang, paniniwalaan kaya nila ako? Yung mga kapamilya ko, alam na alam nila yung mga kahinaan ko. Kaya kapag nangaral ako, baka iniisip nila, look who's talking. Diba? Yun yung mahirap eh. Halimbawa, mga kapwa ko pare, mga dating nakasama ko sa seminaryo, ganun din. Ang dami nilang alam tungkol sa akin eh. Wala akong maitatago. Kaya, alam nila kung yung sinasabi ko ba ay totoo o hindi, na masabi ko lang. Pero pwede rin naman silang magkamali eh. Kasi baka yung pagkakilala nila sa akin, yun yung ako, many years ago. Baka yun ako last year. Pero iba ako this year. Iba ako nung isang buwan, iba ako kahapon, iba ako ngayon. Dahil araw-araw may nagbabago sa tao at hindi masama yun. At dapat tanggap natin yun. Amen? Kaya para sa akin, hindi negative yung sabihin na may nabago sa tao. Kasi sa ayaw at sa gusto mo, may mababago at mababago sa tao. Tao yan eh. Tao yan. Kung ayaw mong magbago yung tao, gawin mo na lang siyang estatwa. Paiputan mo sa ibong Adarna para maging bato. Diba? Nagbabago yan eh. Kaya wag mo siyang hatulan, wag mo siyang huhusgahan, wag mo siyang pakikitunguhan. Ayon sa kung ano yung pagkakakilala mo sa kanya noon. Dahil ang totoo ay hindi kung sino siya noon, ayon sa alaala mo, kundi kung sino siya ngayon. Kaya may punto yung The Carpenters nung kantahin nila na, "You've got to love me for what I am, for simply being me. Don't love me for what you intend or hope that I may be." Hindi ako yung iniisip mo na ako, dahil ako ay kung sino ako ngayon. At para magkaroon ng mas magandang pakitunguhan tayo, kilalanin mo ako sa kung sino ako ngayon at hindi kung sino ako ayon sa pagkakakilala mo sa akin noon. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni St. John Bosco. Isa sa mga dakilang santo ng simbahan dahil sa modernong panahon, tinugunan niya yung pangangailangan ng paghubog sa mga kabataan.
Nakita niya na napakaraming kabataan ang hindi nakapag-aral. At alam niya na yung mga kabataan, hindi lahat komportabling mag-aral. Kaya meron po siyang sinimulan na yung tinatawag na technical vocational school. Pamilyar na kayo ngayon, yung mga 2-year course. Ang isa po sa mga pioneer niyan ay si John Bosco, na ang itinuturo sa mga bata, yung pananahi, pagkakarpentero, yung mga practical na mga bagay na pwede nilang magamit sa trabaho, hindi yung mga bagay na natututunan ng sa libro. Dahil naniniwala siya na yung mga kabataan nung panahon niya, at yung iba rin naman hanggang sa panahon natin ngayon, hindi naman lahat handa yung isip at yung sarili sa mga academics. Yung iba, nag-e-excel sila sa mga practical na mga bagay. Kaya, pinakisamahan niya yung mga kabataan ayon sa kung sino sila. Kinilala niya yung bawat kabataan ayon sa kung ano ang kaya nilang gawin at yung kapasidad nilang matuto. Hindi lang sa mga bagay mula sa libro, kundi yung mga practical na bagay na pwede nilang magamit sa kanilang buhay dito sa mundo. Kaya sana matuto tayo kay San Juan Bosco. Siya ay nakatugon sa pangangailangan ng mga dukha, lalo na ng mga kabataan, sapagkat naging bukas ang kanyang isip. Hindi ayon sa kung ano yung pagkakakilala ng mundo sa mga kabataan noon, kundi sa kung sino yung mga kabataan na kaharap nila ngayon o nung panahon nila na yun. Kaya, sana tayo ganun din sa ating kapwa. Makitungo tayo, hindi ayon sa kung ano yung iniisip natin sa kanila noon, kundi kung sino talaga sila ngayon. At ang susi ng pakikitungong yun ay patuloy nating kilalanin at ang bawat isa. Familiarity breeds contempt. Kaya mag-ingat, huwag magpadalos-dalos sa iyong paghuhusga. San Juan Bosco, ipanalangin mo kami. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring mabless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos, at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang inihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.